ang ating pong ebanghelyo ay medyo may pagka-controversial. Dahil sabi nga ano ba ang tanong ay ano ba ang gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan. Dito kuminsan nakikita yung conflict na usapin ng pananampalataya versus kawang-gawa. Bahagi na sinasabi nila, hindi sapat na yung mananampalataya ka, wala ka nang gagawin. Yung tanong ay, ano yung gagawin? May gagawin. At yung pagkakataon na makita natin na kulang yung pananampalataya kung wala kang gagawin. Yung pananampalataya dapat na din ay pagkilos na yung iyong, sabi nga natin ay iyong mga pamantayan ng pagkilos, hindi lamang isang pagtaas ng Espiritu sa harapan ng Diyos, ngunit alin yung paghamon ng ito ay magkaroon ng kaganapan. Kahapon sa pahayag ng obispo, sabi nga natin pananampalataya at kooperasyon. May gagawin tayo. Pagkakataon, nauna yung pananampalataya. Yun ang huwag natin kalimutan. Kahapon nagbinyag ako, medyo marami yung bininyagan. At isang kalimitan sa tinatanong ko sa binibinyagan, ano yung binibigay ng binyag? Ano yung binibigay ng binyag? Bahagi yun, kung minsan nakakalimutan natin. Kasi kung minsan nasabi nga, ba't ka pupunta sa langit? May ginawa kang mabuti. Hindi lang yun. Kasama yun. At una tingin siya lahat, kaya ka pupunta sa langit nilin sapagkat gawa ng pananampalataya. Na una natin tinanggap ng sakramento ng binyag. At yung pananampalataya na yan, kinakailangan natin, patunayan natin. Saan natin patutunayan na tayo nananalig? Kasi kahit sino pwede sabihin na nananalig ako, sumasampalataya ako. Pero hindi lahat gumagawa. Kaya ang bahagi nito yan, ang gumagawa ng mabuti. At sa Ebanghelyong ipinahayag sa atin ay mayroong dalawang pagkilos. Una ay pagsunod sa mga batas. Kaya ngayon sagot ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. So, susunod tayo sa pamantayan na ipinahayag ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa utos na Santa Iglesia. Kaya napakahalaga yung gawain na ito para masabi natin na ito talaga yung pananampalataya natin, pinagtitibay yung ating pananampalataya. Sabi ko nga, ay kayo at least ay nagsisimba every day. Pagpapatibay yun. Pero yung minsan yung malaking hamon natin, kung minsan nakakalimutan ng iba yung yung pagsisimba pagkaroon ng linggo, nakakalimutan na isa rin pala yun sa mga utos na nawa ay maging bahagi ng pagtugon natin sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Yung pangalawa, medyo mas mabigat. Ano yun? Yung tinatawag natin na yung hamon din na ibinigyan natin ng pansin kahapon, na pag-ibig na humahantong sa pagkilos.
So, maliwanag yung bahagi rito, ano yung pagkilos. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga duka. Yun yung tinatawag nating kawang-gawa. Kawang-gawa. Bahagi yun. Pero sana makita natin yung kawang-gawa na ito din. Out of love. Kasi may mga tao nagkakawang-gawa ay gawa ng nahiya sa ibang tao. Anong sasabihin ng tao? May mga tao nagkakawang-gawa para alin? Iboto sila sa eleksyon. O hindi kaya para magkaroon sila ng prestige, karangyaan, makilala sila. Kung minsan para alin, maipakita yung kanilang kapangyarihan. So yung pagkakawang-gawa, hindi lang basta kawang-gawa. Isang kawang-gawa na nawa ay humahantong sa pag-ibig. Kasi bakit mo gagawin yun? Yun ang sinabi ni Jesus. No? Kaya nga sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Roque, anong ginawa niya? Ano? Ay, pinagbili niya ang kanyang mga ari-arian at pinamigay sa mga duka. Noong Sabado, nakita namin yung alin, yung pagmamadali ni Maria na pumunta sa kabululan ng Huda para dalawin ang kanyang pinsang si Isabel at para samahan siya sa natitira niyang 3 buwan na tinatawag po natin pagdadalang tao para maipanganak niya si Juan Bautista. Yung Ebanghelyo din natin kahapon, yung regular na readings natin ngayon, yung pag-ibig ng Kananea na lumapit, na lumuhod sa harapan ni Jesus para din mapagaling yung kanyang anak na inalihan ng masamang espiritu. Ito ay din, pagkilos natin na may pag-ibig. Bahagi yun. Sabi nga natin, may pag-ibig na tayo. Kinakailangan, it will transform us para magkawang-gawa. Father, kami nagkakawang-gawa. Huwag natin kalimutan na yung kawang-gawa natin ngayon. Always, always. Hindi kung tawagin natin ay presume. Kinakailangan na maging aware tayo na every time na tayo tumulong sa ating kapwa, Panginoon, iniaalay ko ito, gawa ng pag-ibig ko sa iyo at pag-ibig sa kapwa. Yun nawa yung makita. Bakit? Kasi yun ang turo ni Jesus Naalin, ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili at ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat.